it's very difficult even if ipinasok na ito ni Meta sa kanilang AI detection system within their platform. Mahirap kasi pag ina-upload to, iba yung tag, mali yung tag. So, mahirap i-contextualize. Tapos, lalo na pag video lang siya, ang hirap i-contextualize. So, may makakalusot at makakalusot talaga. So, pinapakiusap pa rin natin, Sir Alvin, no? Kung may mga nakakalusot pa rin sa atin dahil hindi matag ng AI, i-report sa atin, lalo na binuksan na natin yung 13264.1, i-report lang yung URL at kami na bahala, ipapatake down natin kaagad-agad dyan. Opo, nakalulungkot po yung testimonya ninyo sa Senado kahapon, Yusek, at I appreciate your honesty. Yung alam mo yon, yung pagiging candid na talaga pong mahirap kausap at mahirap po diktahan yung Meta o yung any foreign entity for that matter na nakabase po sa labas ng Pilipinas na agad-agad tanggalin ng mga ganitong klaseng video. So mahirap silang kausap, Yusek. Actually, Aldin, it really depends do sa usapan. Minsan, yun nga yung sinasabi ko, yung mga yung mga country representatives nila dito, parang token na reps lang sila dito, hindi bigyan ng totoong power, totoong discretion para naman doon sa mga totoong mga usapin, tsaka totoong mga suliranin natin pagdating sa mga platforms na yan, ano. We're reduced to nakikiusap tayo sa kanila, Alvin, tapos sila naman kumikita dito sa market natin. So again, something doesn't sit right with me. At kailangan yung ma-action na natin to. Tsaka hindi lang siya social media platforms, Sir Alvin, andyan din yung problema natin with messaging platforms, problema with gaming platforms na lumabas din kahapon, at saka yung streaming platforms. So we really have to address this problem if you're doing business here in the Philippines, at the very least magkaroon ka ng opisina dito pag halimbawa naman na kakailanganin na halimbawa itong sinayad ko rin to, Alvin, pag lumabas yung warrant, kanino namin isa-serve yan, tapos mapadala nyo pa kung saan bago nyo matugunan yung mga warrants na yan, warrants na yan, may issue ng aming korte. Tama. Actually, kinikwento ko nga sa kanila kanina, as basic as a marketplace, naalala mo, Yusek, yung ASEC ka pa lang noon, as basic as marketplace, hindi natin masawata, ay dahil Meta yun eh. Yung mga bogus na nagbibenta, di ba, ang daming ganun sa marketplace. Oo, sasabi nila, even if may na tayo, yun yung sinasabi natin, tiyatanong tayo, paano pag may batas na, kailangan ba ng batas? Iniisip ko, even if mag-craft tayo ng mga batas na address that, pag in-enforce mo sa kanila, baka isnabil lang tayo niyan kasi hindi naman sila kailangan anong consequence pag pag hindi sila sumunod, di ba? Sabi ko nga, go ahead, sir. Sige lang, sabi mo nga, tapusin mo. Sabi ko nga, it may be high time na i-revisit natin yung ginawa natin. Kasi capability-wise, kaya natin silang pasunurin, Sir Alvin. Gawin natin yung ginawa natin sa mga platforms na to, yung ginawa natin sa roadblocks. We give you time to comply. Pag hindi ka nag-comply na kailangan mag-set up ng office here, that's one. Kailangan mong ayusin yung age verification mo at i-tie up do sa either sa field system natin or do sa national yung SIM card registration act natin, para naman sa usapin ng paghalimbawa may mga ganitong mga pangyayari ulit in the future, makilala natin sino yung mga kriminal na yan, sino yung gumagawa na yung mga karumal-dumal na yan na mga tao na yan. So makikilala kagad natin sila and set up a green lane here. Or kung hindi ka susunod, i-geoblock ka namin until such time na magko-comply ka na. Wait lang, linawin natin na. Are you saying, Aboy, na magti-threaten tayo sa Facebook pag hindi kayo umayos, hindi kayo maglagay ng office dito, hindi kayo sumunod sa patakaran namin, ibablock namin yung Facebook sa Pilipinas? That's a proposal kasi yan, sure tayo, kaya natin gawin yan. Hindi tayo makapag-block ng individual content eh. Kaya natin i-block yung mismong platform eh. And I think we have the right to do that na, Alvin, parang this is time that we explore na paano pasunurin itong mga platforms na ito pag ganito mga pagkakataon. Hindi ito usapin ng misinformation, disinformation lang, Alvin. Ang usapin dito yung protection na ng mga bata natin, protection na lang
ng kinabukasan na ng Pilipinas to eh. Oh, pero Aboy, hindi kaya magalit yung 100 milyong Pilipino? Hindi ba? Yan ang number one na social media natin, Facebook lahat. Hindi kaya magwala ang mga Pilipino pag tinanggal yung Facebook? Eh, I know there's a social cost here. I know there's a political cost here even eh. Pero at what point na we draw the line na parang ang nangyayari, nadidiktahan na tayo eh. Ang sabi naman natin, hindi arbitrary, Alvin, na i-block namin kayo. Kasi sabi natin, mag-comply naman kayo. Since you're doing business here, since you're enjoying the Philippine market, it's only right na to some degree of respect na kilalanin mo rin yung country kung saan ka kumikita. Kilalanin mo rin yung mga batas kung saan ka you do your business, di ba, Alvin? Opo. Kaya lang, naku po, Diyos ko po, ang dami kasi nakikinabang din sa Facebook, ano. Sabi nga ni Doris, baka may mga politikong umalma na mahilig mag-Facebook Live. Pangalanan mo yan. Ay, wala akong pangalan. Okay. Sabi na isang politiko, teka muna, yung mga audience ko, pag tinanggal mo yung Facebook sa Pilipinas, Mga followers ko. oo, mawawalan ako ng platform. Yeah. Kaya feeling ko maraming magagalit, Aboy, pag yan ang tatahakin natin. Well, I understand the social and political cost. Pero it's something na hindi naman unilateral sa atin. It's something that, in fact, Sir Alvin, Ma'am Doris, no, CICC would be coming up with a study and a recommendation for stronger guidelines. And ito yung kasi, pag nag-propose ka kasi ng isang bagay, Sir Alvin, Ma'am Doris, kailangan doon sa recommendation mo, paano mo i-enforce yun? And this is one of the way to enforce it. At nagawa na natin with roadblocks. Sumunod naman si roadblock. So, di ba? But I understand where you're coming from, Sir Alvin, na parang maraming magagalit kasi nga may sarili ng ecology yan. And we understand also yung mga tao na kumikita na dyan as a profession kasi we recognize yung vlogging, yung content creation is already a legitimate profession here in the Philippines. Ama. Sige, hanggang dyan muna, Yusek. Next time, mahaba-haba usapan natin, ha? Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Good morning Si po. Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nag-overtime tayong konti, Parnel, dahil late na pasok si Yusek. Ang gandang usapan yun, Parnel. Mahabang usapan yan, actually. Tama. Malamang ila-line up ko yan sa Wais Consumer. Kada Sabado po yan, ha? Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Galing! Ang galing sa segue. Radyo